He tranquilizes the bear so he can study him. Then he numbers and tags him so he can identify repeat offenders. And repeat is the operative word here. Number 5955. Ian's work has shown that the same bears keep coming back year after year. And what's more, so do baby bears that are brought to the dump by their moms. This mom learned how to raid the dump from her mom, and now she's teaching the kids. After they grow up, they still return to eat garbage. It seems mom taught them the dump habit, and now they've learned to have a taste for fast food. We've solved the mystery. Some bears eat human garbage because it's a habit that runs in the family. Super thankful kami, super grateful na ang daming sumusuporta sa amin. Mataas yung ratings yung buong showing namin. So we really work together. It's been great. It's really been great. All of us really get along. But I just want to thank lahat ng mga supporters. Thank you so much. I will miss being TJ. I'll miss the whole cast. It has been a pleasure serving you. Only you, the most delicious ending sa primetime bida. Nasaan si Joshua? Ha? Nasaan yung anak ko? Nasaan yung anak ko? Ha? Sorry, hindi ko masasabi sa'yo ngayon. Napagwalang yaw mo talaga! Nasaan yung anak ko? Hindi ko mag-alala. Maayos ang kalagayan ni Joshua. Hindi ko sa akin yung anak ko! Nasaan si Joshua? Patawarin mo ako, pero hindi ko magagawa. Jonathan, anak ko yung kinuha mo. May karapatan din ako sa kanya. Ano dahil sa kapiraso papel na yon? Dahil doon, magulang ka na? Anak mo na si Joshua? Ganun ba? Pinagkatiwalaan kita, Jonathan. Pero hindi na ako magtataka kung noon pa man, iniisip mo makukuha mo na ako. Ano? Iniisip mo na porket nasa yung anak ko, mamahalin kita? Tama ba? Mahal kita. Pero ito naman paraan. Hindi mo ba sa'yo klaro lahat? Hindi nga kita mahal! Gusto mo ba makita si Joshua? Magpapakasal ka sa akin. Ako ang biological father! Pero sir, binerify ko na ang record ng bata. Si Mr. Sembrano ang legal na ama. Hindi kidnapping yun. Look, I have the paternity test. Anak ko ang batang yan. Pero sir, legal ang pag-aampon ni Mr. Sembrano sa bata. That's debatable. Hindi alam ng kliyente ko ang existence ng bata. 4 years ago, nang mangyaring adoption. In accordance with the family code, dapat may parental authority si Mr. Javier. If he would have known, hindi siya magbibigay ng written consent for the adoption. Pero hindi sila kasal. Kaya may karapatan ng nanay kung ano man ang papipirmahin niya tungkol sa pag-aampon. We can always contest that. Kami na ang bahala sa korte para paglabanan ng mga bagay na yan. Ang inaalala namin ay ang bata. Baka mapahamak. Kapag nangyari yon, pananagutin namin kayo. Pumunta ka na ngayon dito, DJ. Bilisan mo! Bilisan mo nga lang din, baka kung ano na nangyayari sa anak mo eh! Hindi na makakawala sa akin yung Jonathan na yan. Saan mo na kita? Nasa labas lang po, Nay. O dito ka lang sa bahay, ha? Oh, diyan ka lang, ha? Nay, mag-iingat po kayo, ah. Ano pa idadamay mo? Pagwalang yaw mo talaga. Hindi ko na naawa sa patang. Hindi ko na naawa sa patang! Harap din ni Joshua na maging isang pamilya tayo! Ako na yung anak ko! Para masunod yung gusto mo, pero hindi mo makukuha yun. Pero umasa pa rin ako sa... Umasa pa rin ako, Jillian. Sa buong buhay ko, kasama kita. Tinuring kitang kaibigan, tinuring kitang kapatid. Pero sinira mo yung lahat ng... Sinira mo yung lahat ng Jonathan. Hindi mo ako masisisi na minahal kita ng ganito. Patawarin mo ako. Kahit kailan hindi ko mamibigay yung pagmamahal na hinihingi mo sa akin. Hindi mo papakuwalan pa kita, ha? Pupunta! Sa ayos gusto mo! Hoy! Dadali mo ako sa anak ko! Hindi ka pwede umalis! Hindi ko ulitan! Hindi ko pwede
ka pwede umalis! Jonathan! Nayabulin niyo! Nayabulin natin! Jonathan, yung anak ko! Tila ba kailan lang akong nagkamali sa'yo? Patawad ang pagsama. Kailan ko pa may babalik ang panahon na yun? Ulitin na ang pag-ibig natin. Muli ikaw lang ang ako. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lilipas natin tila ba kailan lang akong nagkamali sa'yo? Matawad ang pagsamo ko. Tayong ulitin ang pag-ibig natin. Muli ikaw lang ang ako. Malaki yung pasasalamat namin sa lahat ng mga kapamilya natin na sumuporta. Kundi dahil sa kanila, hindi kami magkakaroon ng inspirasyon para pagbutihin namin lalo yung trabaho namin. Dito ko lang naramdaman na talagang buong-buo yung pamilya namin dito. Kahit na pinagpupuyatan namin ang bawat mga eksenang ginagawa namin, hindi kami nakakaramdam ng pagod. Kaya maraming salamat po kapamilya. Only you, the most delicious ending sa Primetime Bida. Humingi na ako ng tulong kay Lasinen. Parating na sila. Pasalamat yung hype na yun, may coaches eh. Hindi niyo ba nakita yung plate number? Masyadong magulo eh. Nawala na sa isip ko eh. Kotse? Isa naman makakakuha ng kotse si Jonathan. Wala tayong ideya sa ngayon. Pero nasisiguro ko, pinagplanuhan niya to. Nakakatakot. Baka kung anong gawin niya kay Joshua. Hindi niya inaalala ko eh. Hindi niya masasaktan si Joshua. Doon ako sigurado. Pero, Jiga lang ibig ko sabihin, baka si Jonathan dalhin si Joshua sa ibang bansa. Hindi ko naman siya pinaasa, di ba, kahit kailan? Nagtatulungan naman niya ako sinasabi ko naman sa kanya na kaibigan ng pwede ko bigay sa kanya, di ba? Sakit lang, hindi ko akalain na maging kayo kami ng best friend ko eh. Anak, mababalik din sa atin si Joshua. At hindi ka mapapakasal kay Jonathan. Yun, sisiguruduhin natin. Kailangan mapabilis ang kaso. Hindi pwedeng mailibas ng bansa ni Jonathan si Joshua. Marco! Kuhanin na natin yung bisikleta ko. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Alam ko hindi ako nakapagpakita ng maganda sa inyo. Nung makita ko kung gano'ng nasaktan ang anak ko, parang hindi ko kayang tanggapin yun. I think it's about time na makabawi ako. Ako na lang kukuha. Sisiguraduhin ko hindi nila ako makikita. Ano yun? Isidito na siya ilabas si Joshua ng bansa. Ano? Tapos ng gabi, lilipat na sila papuntang Hong Kong. Pagkatapos nun, hindi ko na alam kung anong plano nila. Mr. Mano, please pwede po na sa akin yung ano ko. Mamayang gabi na ang alis namin ni Joshua. Binibigay ko sa'yo ulit desisyon.